Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ayon kay San Marcos chapter 2 verse 18 hanggang 22. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita sa araw na ito ay tungkol sa pag-aayuno at napansin ng mga alagad ni Juan Bautista at ng mga Pariseo ng alagad ng ating Panginoon ay hindi nag-aayuno o kaya nagpa-fasting. Fasting sa English. Ito yung ginagawa natin kapag 1 hour before our Holy Communion, kapag tayo ay nagsisimba o kaya kapag Ash Wednesday at kaya ay Good Friday. So hindi po tayo kumakain at ng regular na meal natin. So ang sinabi dito ng Panginoon ay ito ay parang katulad ng kasalan na ang kinakasal na lalaki ay nandoon at ang kinakasal na babae na nandun din. Ay dapat bang mag-fasting samantalang ito ay kasalan? Kumbaga, kapag nagdiriwang, dapat mayroong handaan. Kaya kapag may handaan, kailangang kainin yung handa. Ganon din naman ang ating Panginoong Jesus. Siya ang kinakasal na lalaki. At tayong mga Kristiyano o kaya tayong mga miyembro ng kanyang simbahan, tayo ang mga babaeng ikinakasal. Kaya nakakatuwa at nakaka-proud na tayo ay isang minamahal na tunay ng ating Panginoon. Kaya itong pag-aayuno, kaya pag-fasting ay hindi ito ginawa ng mga alagad habang nandoon ang ating Panginoon, kasi kasama nila yung bridegroom. Ano nga ba yung fasting? Alam natin yung fasting na hindi tayo kakain ng pagkain on a certain time o kaya on a certain day o kaya occasion. So, yun ay ginagawa natin kapag 1 hour bago tayo tumanggap ng Eucharistia, kapag
Ash Wednesday, tsaka kapag Lent at Good Friday. Ano nga ba yung benefits ng pag-aayuno? Kadalasan kapag meron din tayong mga activity na nag-evangelize tayo ng mga kapatid natin na bago pa lang sa pananampalataya at gumagawa tayo ng service, tayo ay nag-aayuno din. Ito ay para maging malakas ang ating espiritu. Kasi kapag nagiging weak ang ating flesh o ang ating katawan, mas lalong nagiging malakas ang ating espiritu. Mas lalo tayo nagiging aware o conscious na hindi lang tayo katawan, kundi tayo ay isang nilalang na merong espiritu o may spiritual na buhay. At mas lalo tayong nakaka-connect sa ating Diyos kapag tayo ay nag-fasting. Mas madali nating maramdaman o kaya maka-connect kung ano yung mga mensahe ng ating Panginoon sa atin. So itong pag-aayuno o kaya ay pag-fasting ay hindi lang ito occasional. Dapat ito ay pang-araw-araw nating ginagawa. Hindi naman actually ang fasting ay nagpapaalala lang na tayo ay hindi lamang katawang lupa, kundi tayo ay may katawang spiritual. Kaya ito ay kapag baguhan pa lang tayo sa pananampalataya o hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, itong paalala ng pag-aayuno, pagpa-fasting ay biglang magpapaalala sa atin na hindi lamang tayo katawang lupa o kaya physical, kundi tayo ay spiritual na tao. At kapag tayo ay kahit hindi man tayo nagpa-fasting at kung tayo ay namumuhay na mayroon tayong self-awareness na ganun nga tayo ay mayroong espiritu at dapat ay mayroon tayong relasyon doon sa naglikha sa atin in His image and likeness, kung saan ito ay ating Panginoon o ang ating Diyos. Mas lalong magiging malapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Kanyang mga salita. So yun lamang po mga kapatid. Alam ko na medyo paulit-ulit yung pagbabahagi ko tungkol sa pag-aayuno, spiritual, tsaka katawang lupa. Pero ang ibig kong lang sabihin ay para mas lalong simple at maunawaan natin kung ano itong mga bagay na ito. At nawa ay meron kayong napulot sa aking ibinahagi at makita-kita po tayo bukas ulit. Pagpalain po tayo lagi ng Panginoon. Amen.